Kaibigan, welcome back. May papakita ko sa video sa inyo. Medyo personal to. Hindi naman personal kasi wala naman akong detalyeng bibigay talaga sa inyo. Pero ito yung kung pupunta kayo sa klinika kung para magpa-blood work kayo. Ano ang blood work lakay? Ito yung pagdodraw ng dugo sa inyo. Ganun din ng ihi. Ilalagay nila, dadalhin nila, kukolekta ito sa inyo, mula sa inyo. At doon sa laboratorio mismo rin na yon, kadalasan kung saan kayo nag-draw ng blood nandun ng laboratorio, ay doon nila gagawa ng test kung anong level ng mga sugar ninyo, asin, sodium, cholesterol, yung kung anong estado ng inyong atay, kidney, liver, at kung ano-ano pa. Ito'y syempre punta muna kayo sa doktor, magre-request kayo, at mula doon ang doktor nakakalam kung dapat i-test sa inyo, syempre sa inyong input, sa inyong pagkausap sa doktor, kung anong concern nyo at kung anong kita ng doktor. At mula doon ay gagawa kayo ng isang form kung saan nakasulat doon, it's a lab request, hindi ko alam ang tamang termino doon, pero bigyan ka ng papel na yon, request form. At pagpunta nyo sa mga laboratory, nagkalat ito dito sa Canada, meron dito sa Ontario, pamilyar ang sinasabing Life Labs, LABS, parang laboratory PLC. Pipila kayo doon at tatawagin ang pangalan ninyo. Ngayon, karamihan dito, mahigit 99% ng mga tao dito ay mayroong OHIP card kung dito kayo naninirahan. Kaya ipipresenta nyo lamang yon at ilalagay ang pangalan ninyo. Tatanungin kung yung nag-fasting kayo or depende rin yun sa kung anong uri ng test ang gagawin sa inyo. Minsan kasi kailangan 12 hours, 12-hour fasting ang mangyayari or random. I believe ang random ay yung doesn't matter kung kakain nyo lang. Basta tatanungin din ng nurse o ng attendant doon kung kailan kayo huling kumain. Hindi included ang tubig. Yung kung ang liquid lang ay kung juice or soda or coffee. Pero kung juice, kung tubig, they don't wanna know that. Hindi na yun importante. Kaya kung random nga, kailangan na kung fasting, kailangan 12 hour kayong hindi kumain. Kung kinabukasan, pipila na kayo. Bukas kasi nila typically dito 7:30 natanggap na sila ng tao. Kaya siguro para safe 7 o'clock, 7:30 ay huling kain nyo nung kinagabihan, hapunan. Tapos hindi na kayo kakain pa. At pagdating nyo doon, para masunod yung request ng doctor. Ngayon, kung random nga lang, anytime, hindi kailangan nyo mag-fasting. Kaya ang maganda rin gawin doon kung kukuhaan kayo ng ihi or urine test din gagawin sa inyo, ay bago kayo pumunta doon, minom kayo ng isang basong tubig. Yun ang ginagawa ko para madali kang makapagbigay ng iba kasi doon nagtatagal, tapos na yung mag-draw kayo ng blood, ng dugo, tapos babalik pa kayo sa pilahan dahil kailangan nila ng urine test para ibigay din along with the blood that was drawn from you, di ba? Minsan hindi mapapaihi yung mga tao, kaya it's good advice na punuin nyo ng pagtog. Pero kalkula naman, di ba? Kasi pag napunta naman kayo doon, naghihintay kayo ng tawagin yung pangalan nyo, tapos bigla kayong sinang umihi, naubos na yung ibibigay nyo kasi di pa kayo natatawag, di pa nakuha yung dugo nyo, hindi pa nabibigay sa inyo yung botelya ng cup kung sa kayo iihi. Kaya kailangan i-play nyo yung right. Yung nga, OHIP ang bibigay ninyo. Ngayon, hindi limitado yun, tumatanggap sila ng kahit may privado kayong insurance for some reason, nasa US kayo or sa ibang bansa pero meron kayong insurance, just give it to them. Kaya
tatanungin naman kayo kung ano yung, pero in-expect nila halos nga kataas ng porsyento o hit o yung province card ang binibigay sa kanila. Doon naman sa mga wala talagang insurance, pwede pa rin kayo na pumunta ron, pero magbabayad kayo. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad, pero I think it ranges from under $100 to even more. No, it could go to hundreds of dollars. It could go to I believe it could go to even I don't know, close to $1,000 yung isa kong narinig nun. Bakit naman ganon lakay? But from $50 na blood test to almost $1,000 or even $800? Well, kasi kung kakausapin niyo yung doktor ninyo, which kailangan niyo ng sa doktor. Kung wala kayong insurance nga, tatanggapin din kayo ng doktor, pero bibigyan niyo ng may bayad yun, pera, may kabayaran yun since wala kayong private insurance. Kung may private insurance kayo, that's good. Kung OHIP, better, dahil hindi na kayo gagastos pa ng karagdagan bukod sa tax na kinakatas sa inyo, which pag-usapan natin yan sa mother time. Alam kong gasgas na yan, pero sa akin humingiti na lamang ako dahil may nalilimutan ng mga karamihan nating mga kababayan pagdating doon tungkol sa healthcare, universal healthcare ng Canada. And I think importante yun sa ibang segmento, sa ibang kung pag-usapan yun. Pero focus, yun nga, kung wala kayo noon at wala kayong private insurance, tatawagin nyo yung doctor nyo to begin para magkaroon kayo ng blood test, ay pera. Bigyan nyo sila na babayad kayo ng pera. Kaya it could go probably and again just like lab tests, maybe under $100 to even a few $100. Tapos pag yun nga, tumataas naman sa blood test, pag nakuha nyo na galing kayo sa doktor ninyo, nakuha nyo na yung papel. Kasi kung maraming kine-check ang doktor, kung simpleng ihi lang, yung sugar, yung cholesterol, and ganon, we're looking about maybe a little over $100. Ganon. Awan ko lang ngayon ng presyo sa panahon ngayon. Pero kung marami siyang check, kasi marami kayong concern, mga level ng kung ano-ano ninyo, lahat ng kidney, kung ano bang mga organs ninyo, ma-monitor. Then, the more na may mark siyang i-check nila, even yung dumi ninyo, the more natataas ang presyo. Yeah, it's like ganoon naman talaga, di ba? Kaya yun, at 7 minutes na to, 8 minutes, I think yung video kung pinakita ay under maybe 5 minutes, kaya i-include ko na ito dito. Kaya yun lang, maliit na informasyon, i-blur ko ibang part nito, and I made a decision na ilagay ito, at wala naman akong information na inilabas, and I think it should be okay, though it's not, nandun ako sa linya na yung aking filosofiya, yung aking rule sa sarili ko medyo nilalabag ko na. Pero I think makakatulong ito. Again, ito para sa mga kababayan ko nasa Pilipinas at papunta pa lang dito o nagbabalak dito. You get an idea kung ano, dahil sa atin talaga sa Pilipinas ay bihiraan tumitingin talaga sa doktor na pagkakaalam ko. Though we're very fortunate itong pamilya namin na magkaroon ng sariling doktor sa Pilipinas din nung panahong nandun ako sa Pilipinas. And dahan-dahan ako mag-open up sa inyo kung anong buhay meron kami sa Pilipinas at kung ano yung buhay ko ngayon dito nung kabataan ko. And I think gusto kong i-share yun sa inyo. Ang problema ko lang, matagal na kayong nanonood. Yung iba sa inyo regularly could tell I'm not a good storyteller. Although I am the best storyteller nung panahong toddler yung mga anak ko. And para sa akin, a little side note, kwento sa inyo, para sa akin, mga anak ko, sa mga anak ko, ako yung pinakang the best. Ako yung pinakang best comedian, best storyteller, pinakamalakas, pinakamagaling, pinakamabilis, the best dad, the best almost superhero nung tines nga, nung nagsulat ngayon si Bonsoni sa school, ibig yung aking anak, si Juniorita, si panganay ko, ay sinabi nila na sinulat niya doon na
naka-cape ako noon sa drawing niya, sinasabing kung ano yung mga katangian kong super. Isa doon ay super galing mag-fold ng clothes. Namimiss ko yung sa mga kasing edad ko, ng mga kababayan ko na nakikinig ngayon, at may mga anak na malalaki na I'm sure na nakaka-relate kayo. Namimiss niya siguro yung maliliit sila, anong tayo malalakas pa, mga bata pa. Kaya well, enjoy the hopefully may matutunan kayo sa video na to, at abangan nyo pa mga susunod kong video. At marami pa akong I'm well behind. And you can see sa likod ko napakaraming mga dahon. Pero mag-aayos din ako niyan. Hindi ko kailangan ma-miss ito sa pag-video. Every year ginibili-video ko to, pero yung iba hindi ko sinishare. Pero ngayon gusto kong i-share, kaya sinadya ko to, talaga sinadya ko to na maraming mga dahon. At makikita nyo kung anong paraan ko, at babakas-bakasin ko to, hindi yung isang shot buong paligid, kasi mahirap mag-video ng ganon. Kaya maybe itong side na to, I'll show it to you kung paano, at abangan nyo yun. Malabo na naman. Well, ito na, dito na akong papaalam sa inyo dahil yung video madaling matatapos sa huli. Wala nang paalam yun, kaya kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Kaibigan, bibigyan ko kayo ng konting detalye dito sa bakit ako nagpapa-Bloodworks. Every 6 months, minimit ko yung specialista ko para tingnan yung overall kalusugan ko. At isa sa mga kailangan, requirements na gawin ko ay magpa-bloodwork. Ngayon, hindi pa ako handang sabihin dito sa YouTube kung ano yung aking kondisyon, pero malakas at masigla ako dahil maganda yung pagpa-follow up ko at pag-aasikaso sa katawan ko. Pero malaki ang nabawas na aking timbang. Kung mapapansin niyo sa mga nakaraang video, mataba-taba pa ako noon. Natural na payatin ako, maliit payatin, pero malaki ang nabawas sa aking timbang dahil sa pagbabago ko ng medikasyon. Hindi ko pa alam kung handa akong sabihin ito sa community, lalo at Filipino community sa YouTube, dito sa YouTube. Pero tingnan natin kung hanggang saan ako makakarating dito sa paggagawa ko ng content. Pero sa ngayon, ito ang ginagawa ko, nag-work. Kaya, I think you're gonna have an easy time with me, Okay. because I have this bulky vein. Okay. You have urine test also, sir. Okay. They collect the urine until here, okay? Halfway. I'm happy. And don't put nothing on this tube. Just after collect urine in the big container, wrap it together and keep in the fridge, okay? Then I go. Go. Yes, ready to go. There was a guy who was complaining. He said he's been here for 2 hours. 2 hours, nothing. But I know he's been here for only an hour. So your friends there, they put him next to the line. But he's only been here for 1 hour. For 1 hour? Yeah, but he said I've been here since 8:30, and I was watching him. So your friend said, okay, you're next. So he took you guys. Tricky. I know, some tricky. Oh, your first name, last name, sir?
My friend used to work here. Your friend? Well, my family friend. Nice. Not anymore. You like Canada? It's okay. What's your background? Filipino. Filipino. You can tell. Yes, Filipino. Yeah, Filipino. I got long hair. Sometimes they look at me, they say I look like a native. Because of the long That's hair. your life. Yeah. Sometimes. Although I'm Persian, but most of the people thinking I'm Spanish. Yes. Okay. And make it, and I explain, no, I'm not Spanish, I'm Persian. So when you say Persian, typically it's Iran, and what else? What country? Before the big country, right now divided between Iran, Pakistan, Afghanistan, Turkish, and Azerbaijan. Okay. Very common because I have so many friends and neighbors. They're from Iran. Yes. But right now, Iran is small country. But the politics in the world change everything. And look away, I'm scared. Make it depressed, please. Depressing. One more time. Okay, another. Slowly, no rush. I don't like needles. One more time. Okay, one more time. Done. Oh, just one? Yes, no, two. The last time was 3, I believe. Sometimes it depends. It's in the test. Oh my goodness. Okay, you can keep press that one. Okay. Thank you. Thank you. So I'm done.